Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Um, ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao, ay hinggil sa issue ng panukala ni Secretary Abalos sa local government na naamyendahan ang Local Government Code of 1991. Ayon kay Secretary Abalos, ay dapat ng amyendahan ang ating Local Government Code of 1991 or RA 7160 kung saan ay pawang depektibo ito sa iba't iba nitong mga balangkas. Yan. Nais ni DLG Secretary Abalos na ma-address ang problema ng bawat lokal na pamahalaan sa iba't iba nitong kinaharap sa paglilingkod ito at pagsasagawa ng mga proyekto. Kagaya ng balangkas na ang magpapagawa ng kalsada sa barangay ay mga barangay at ang magpapagawa ng eskwelahan ay mga munisipyo. Subalit hindi lahat ng munisipyo ay kaya itong mga kagastusan na ito, lalo na mga nasa lower rank of municipality. So yun. Ayon kay Secretary Abalos, depektibo na yung ating local government code sa serbisyo na ginagampanan ng ating lokal na pamahalaan kung saan ay hindi nito natutugon ang iba't iba nitong mga balangkas kagaya ng sinasabi na pinapatayo ng eskwelahan, ng ospital, pagpapagawa ng mga kalsada ng mga barangay. So yung pondo kulang at iba't ibang mga services na dapat nilang tugunin. So ngayon ay nais niya ni Secretary Abros na mabago na ito at maamyendahan, ma-revise para makatugon yung lokal na pamahalaan sa mga problema nila o masolusyon nila yung mga problema na sa kanila mga nasasakupan o mga paglingkod dito ng lubos para sa kanilang mga constituents. So ngayon ay ito yung nais ni ating Secretary Abalos at nais niya na ito ay suportahan ng ating ulap ng local government para masolusyonan nila yung problema. So sa pag-ambyenda nito ay ang national government na magpupundo sa mga eskwelahan at mga construction projects ng mga lokal na pamahalaan. Maging magpapagawa ng hospital sa bawat lokal na pamahalaan, ang national government ang magpupundo sa mga local municipalities maging sa kalusugan ng mga buntis at ito ay mga ngalaga ng DSWD, DOH at DILG. So yun yung mga remedyo na national government na kapag naamyenda national government na yung magpupunto ng mga lokal na pamahalaan, yung kanilang mga mga proyekto para matugunan ng mababang rank of municipality yung makapagawa ka ng hospital doon sa bayan mo, mga kalsada at mga hospital. So the national government will fund para magawa yan ng mga bawat munisipyo. So ngayon ay matutugon nila yung pangangailangan at serbisyon dapat makamit ng mga mamamayan o yung mga karapatan nga nila from that sinabing mga balangkas na mga dapat na gawin ng pamahalaan right to education mo. So kung may kailangan magkaroon ka ng mga eskwelahan mo kompleto. So ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At issue ito ng pag-amyenda ng Local Government Code of 1991 ay mahusay yung solusyon ng ating pamahalaan para from Secretary Abalos to revise local government code sa mga nasabing mga halimbawa na balangkas na hindi nakakaya ng ilang municipality ng serbisyo at proyekto. So yan, mahusay yung kanyang, sa tingin natin ay may punto si Secretary Abalos doon sa kanyang sinasabing medyo defective na yung ating local government code just because of services na ginagawa nito ay hindi nakatutunan.
lalo na sa lower rank of municipalities. So, to to para magkaroon ng solusyon, dapat i-revise. So, yun ang nais ng pamahalaan. So, ngayon maliban sa example ng Secretary Abalos ay marami pang maaaring mabago sa pagre-revisa at assessment dyan ng ULAP at DLG at Malacanang, etc. para makinis na mahusay local government. So, yun. Yun lang. Doon sa mga inabin na lang kasi, maaaring may iba pang ma-assess ang ating local government. Yung ating mga lokal na pamahalaan, maging yan din DLG at saka yung Malacanang para ito ay maribisa ng ating upper and local chamber o ng ating mambabatas. So, ang ating ilang suggestion dyan ay siguro tingnan din muna kung maaaring halimbawa instead of i-revise ay yung halimbawa pagka halimbawa yung third municipalities, yung mga mababang municipalities, may problema sila sa kalsada, eskwelahan, hospital. So ano sila, request sila dun sa national government o recommend nila sa national government ng support sa kanila para makapagpagawa ng ganun. At isasama nila dun sa budgeting nila for the year o para sa mga susunod na mga panahon, yung mga ganung klase ng mga proyekto. Kung maaari na maisalin nyo sa budget, ano for this year, ay sinapagawa ng eskwelahan, so inasama sa budget ng ating national budget. Dahil di ba yung lokal na pamahalaan, mayroon itong share at may share din sila sa national national na pondo. So ngayon kung halimbawa yung national na pondo, kung ito ay fixed sa bawat mga pamahalaan, bawat lokal na pamahalaan, kung hindi sila nakapag-lay down ng budget para pondohan, so yun ang maaari siguro gawa ng paraan yun for the funding or babaguhin yung batas para sila yung para national government na ang gagawa doon. Para at least pag dumating man yung panahon na umunlad na yung mga municipalidad, kaya na nila yun. So, hindi mo na uli babalik uli na gano'n yung gagawin, di ba? Hindi magpapa-revise ng ating local government. So, maaaring may ibang solusyon, maaaring ibang mga memorandum, maaaring DLG memorandum or sa Malacanang para pagpupundo ng mga barangay kung ito ay kulang doon sa kanilang pagpupundo ng mga proyekto nila. So maaari siguro tulungan ng Malacanang through their maaaring executive order, memorandum, mga ganon siguro, or else tingnan yung pag-aamyenda ni Secretary Abalos. At yun nga, ang ating ilang suggestion din ay tingnan din kung maaaring ipaabot ng lokal na pamahalaan sa national ang kanilang ganyang problema para pondohan ng national government. Dahil nakalis naman kung sino ang nasa lower ranks of municipalities na hindi kayang pondohan ang mga proyekto nila. So sa gayon, maaaring ma-preserve pa rin ang nasabing batas. Gayon, siguro mas mahusay na kinisin ang nasabing batas para updated na ito sa ating panahon at ma-resolve at makapaglingkod ng mahusay yung local government. Yan. So, yun siguro yung maaaring tingin natin na ating dapat suportahan ng lipunan Pilipino. At yung lipunan Pilipino, syempre, ay magkaroon ng, dahil yan ay serbisyong lokal, so tayo ay magkaroon ng lalo na yung mga expert na kung paano tayo magkakaisa at sa boses sa kakibat ng lokal na pamahalaan para sa revision na yan o suportahan natin si Secretary Abalos to revise yan or iba't ibang mga mabubuo na mga suggestion para ma-finalize kung ano ba dapat gawin doon sa nasabing problema na hindi natutugon ng mga lower na pamahalaan or even maski yung ibang mga nasa mataas-taas na pamahalaan hindi natutugon yung ganong klase ng mga servisyo. So sa ibang balita naman na tinakalap ay ang pagbito ng ating Pangulong Marcos sa PNP Reform Bill na naglalayo ng restructuring at pati mga sahod at benepisyo nito ay mababago
mababago. At ito naman ay sinuportahan ng ating PNP. So yun ay binito ng ating Pangulo Marcos yung PNP Reformation Bill. Restructuring kasi yun yung PNP Reform Bill ay restructuring plus yung usapin ng sahod at saka benepisyo. So ngayon ayon doon sa ating Pangulo, medyo may magkakaroon bureaucracy, masyadong burokrasya yung ipag-restructure na inihain. Tapos yung sahod, benepisyo medyo magkakaroon ng problema doon sa kanilang mga sa bawat mga pulis, sa kanilang mga opisyal at mga ranks nila. Kaya binito. So ayun naman sa ilang PNP, okay naman na mapilito yun. So siguro ito ay ang Human Rights Promotion ay boses din niyang pagreforma sa ating PNP. At ito ay lingkod ng patas, ng hustisya, nasunod sa karapatang pantao, at pangkalahatan nitong makapaglingkod ng mahusay. So ngayon, dun sa usapin ng reform bill na istruktura yung kanilang binabago at yung sahod sana ay malimi ng ating Pangulo ito para mas mapahusay nitong istruktura para makapaglingkod dito ng epesyente at sang-ayon tayo na itong masyadong burokrasya ay hindi na makakabubuti sa paglilingkod kung saan pinadadali at pinuhusay na nga ang paglilingkod ng pamahalaan o sinasabing streamlining. So sinusuportahan natin ng Pangulo na ibigay yun. At ang nangyari, kanyang tumulong siya sa pagre-restructure para makapaglingkod dito ng maayos. Saka doon sabihin sa sahod para kung nais na ito ay ipasa muli. So para sa atin, ganun na nga ang gawin ng ating Pangulo, ng ating babatas na susulong yan para maiwasan yung burokrasya. So dahil tayo, nagsusulong din tayo din sa ating human rights promotion, good governance, particular PNP, reformation, ma-reform yung PNP natin para ito ay abuso, makapaglingkod ng patas to, ng hustisya sa mga Pilipino. So ngayon ay yung burokrasya mahirap din kasi nga nakaka-problema rin sa paglilingkod dyan. So kaya siguro yung bilang expert yung ating sa pamahalaan na Pangulo at ang iba't ibang expert dyan. So tingnan mabuti yun para ito ay makapaglingkod at nakatutugon sa peace and order ng mahusay through the reformations, ng structure. At siyempre yung sahod dapat rin, di ba? Dapat maganda rin yung sahod, tayo sangayon na tayo ng sahod ngayon at sa mga darating pang inabukasan, maaaring madagdagan pa. Pero kung nakukulangan, yun naman ang hindi maganda ron. Kasi sayang yung umasa na sila na umuwi na sila ng ganito. So, panghusahin dahil kailangan din naman talaga ng ating PNP na mamuhay ng standard sila. Yung nasa lower nga nila, yung private nila, PO1, nasa 30,000 yata yun. Kahit pa ba, dapat niya 40 mil pa. Kahit pa paano makapumuhay na sila na maayos doon, kung single sila. Kung may pamilya, ganun din naman. Kahit pa paano makakapamuhay din sila na maayos doon. At lalo na yung mga nasa higher ranks. So, pagdating ng kinabukasan, maaaring madagdagan pa yun. So, kaya dapat tingnan mabuti yung sinasabi ng pinapasang bill para naalagaan din yung kabuhayan ng ating pulis. At benepisyo, so yun. Yung sahod at benepisyo, dapat lalong fair to all para sila ay makapamuhay din ng standard at patas. Sa gayon, ang pamilya nila ay hindi nagkikahos at nagkakaproblema financially, even single ang ating pulis na namumuhay yun. Para may iwasan din yung ating pulis na attempt to abuse gawa ng krimen para sa financial problem. So, kung maganda yung sahod at hindi mababawasan ang benepisyo, kung stay, hindi sila matetempt. So, mahirap pag natempt ang pulis dahil sinanay sila sa paghawak ng baril, pag-iisip ng mga mahusay na estratehiya. Kung criminal sila, magbabangis na mahirap silang ulihin. Mahirap din silang subilin. So, dapat may programa din sila sa mga ganyan single na pulis na walang ibang kasama sa buhay o kaanak man lamang ang pamilya. Siguro tingnan din ng ating pamahalaan yung PNP, kung walang kapamilya yan, dapat may programa din na gano'n yung ating pamahalaan. Sa pulis kung walang kapamilya, single, wala na silang kasama sa buhay, walang kaanak, walang ganito.
Paano kung halimbawa na-disgrasya sa lamanan yun, di ba? Baldado na sinong mag-aalaga sa kanya, halimbawa. Lalo na pilantod, gano'n, caregiver, di ba? Napakahirap kung wala mag-aasikaso. Dapat asikaso ng pamahalaan yun. Kasi kung lalo na kung wala nang gulay na yun, di ba? So yun, or lalo na nakampa sila, di ba? Na mentally, nagkaroon ng mental disorder. Single, problema na kayo. So maliwanagan ni Banal Santa Maria ang masa mula pamahalaan at mga may Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamamahala, matuwid at makatarungan at makatotohanan at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. So yung pamahalaan maliwanagan, ito ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas, niya, tumunin yung harapan ng tao at iwasan yung pangamon. So yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting pamahala, patas, hustisya at karapan ng mundo. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng maunlad, patas, at mapayapa. At yung mga tao, tayo ay higit na sa praktika ng ating pananampalataya kung mapayapa at walang kaguluhan at maunlad yung aming bansa. Instead na magulo, so medyo nahihirapan tayong mag-practice ng ating pananampalataya kung may mabigat na suliranin yung kung maunlad, masagana. So, kasi kung halimbawa ikaw ay mag-anak umuha, nakapaglilingkod ka naman. At yun naman ang gusto ng ating mananampalataya. Yung magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabuhay naman ng Human Rights Promotions sa linggong ito hingil sa karapatan ng tao mula dito sa issue ito na ating tinungayan na pag-revise ng local government. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.